sa pangalan ni Jesus. Amen. That's why, listen, no, ito yung nasa puso natin. That's why maging ang mga bata, meron tumututok sa kanila na dapat mag-disciple. Is that right? No? Why? It's because nice natin. You know, hindi natin ginagawa to para dumami. Isang bagay yung pinatunayan sa akin ng Panginoon. You want to know? Gusto niyo malaman? You know what? Karamitan o kalimitan ang kaisipan ng mga tao, mas magagawa natin ang mas malaking bagay kung marami tayo. Walang problema doon. Pero kung minsan, no, nagiging hadlang nga yung dami. Bakit? Dahil iba-iba yung kaisipan ng mga tao. Walang problema sana kung pare-pareho ang ating kaisipan kahit na marami tayo. Amen? Tama ba? Pero ipagpasalamat natin sa Panginoon, you know what, na ngayon habang maliit pa tayo, no, patuloy tayong natututukan sa bagay na ito. Lumalago ang bawat isa sa atin. Amen? Amen? And can you imagine kung ito ay patuloy na nakikita sa buhay ng bawat isa? Hello? Amen? Verse 9. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Anong sabi ng Panginoon? Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila iyo. Ang lahat ng akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin. No? At pararangalan ako sa pamamagitan nila. Amen. Let me pause here. Na-realize mo na ba one day na ang lahat ng meron ka ay sa Kanya? Ulitin ko, na-realize mo na ba one day na ang lahat ng meron ka ay sa Kanya? Ulitin ko, na-realize mo na ba isang araw na ang lahat ng meron ka sa buhay mo ay sa Kanya? I hope and pray na na-realize mo yung bagay na yan. Parang hindi mo sabihin sa sarili mo, lahat ng ito galing sa akin. Para hindi mo sabihin ang lahat ng meron ako ngayon dahil to sa galing ko, sa talino ko, sa lakas ko. Sorry to say. Dahil even ang galing mo, talino mo, lakas mo, galing sa Diyos. Amen? Para walang sino man sa atin ang, you know what, magmamalaki sa Kanyang harapan. Dahil alam natin na hindi yung kalugod-lugod sa Kanya. Amen. But look at this. Meron akong isang bagay dito na gusto niyong panghawakan. Are you ready? I said, are you ready? Sabi dito, ang lahat ng akin ay iyo. At ang lahat ng, again, ang lahat ng iyo ay, you're not reading your Bible. Again, basahin natin. Ang lahat ng akin ay iyo. Malinaw? At ang lahat ng iyo ay you want that? So, willing na kayo na pumasok saan? Sa pakikipagkaisa sa Diyos. Amen? It's because, can you imagine kung paano ang Panginoong Jesucristo ay kaisa ng Kanyang Ama? Tama? Can you imagine yung privilege na meron siya bilang kaisa ng Diyos? That's why, once na naintindihan natin ang series na ito about the power of one, I tell you, now we can say to Him, after natin maunawaan ang lahat ng bagay nito, ang lahat ng akin ay iyo, Panginoon, at ang lahat ng iyo ay akin. Hindi dahil sa gusto mo lang angkinin ang lahat ng meron siya, kundi kaya kanyang pagkatiwalaan ng lahat ng meron siya. Yes. Why? Dahil alam mong lumugar sa dapat mong lugaran.
Kung minsan, humihingi tayo ng isang bagay na imposible. Why? Dahil hindi natin alam kung ano ang dapat nating tayuan. That's why kung minsan napapatid na ang litid mo, kakapanalangin. Pero ang totoo, walang dumadating. Why? It's because hindi mo alam, merong itinuturo ang Diyos sa puso mo. Is that true? Amen? That's why the key here is you must die to yourself daily. Dapat tayong mamatay sa ating sarili, sa ating laman, araw-araw. Para isang araw, makita natin sa sarili natin, now, ngayon, Panginoon, alam mo, nagkaroon na ng katuparan ng iyong sinasabi. Ano yun? Na ako ay maging iyo at ikaw ay maging sa akin. Is that good? Kung minsan kasi ang nasa isip ng tao lang, alam mo yun, hayaan yung sabihin ko to sa inyo. Amen? Total naman, patay na kayo sa laman nyo. Amen? Tama ba? Patay na kayo sa laman nyo? Patay na ba tayo sa laman natin? That's good. Kung minsan, ang paglapit natin sa Diyos kasi gusto lang natin ng alin? Ng lahat ng maganda. Tama? Pera, salapi, pareho lang pala yun. Bagay, materyales, na alam mo na kailangan mo, bahay, lupa, lahat yun kailangan natin. Wala namang masama doon eh. Pero ang tanong, paano naparangalan ng Diyos sa buhay mo? Sa pagkamit mo ng lahat ng yan? Sa trabaho? Saan? Sa bahay? Saan pa? Saan? Hanap buhay? Negosyo? Marami pa. Paano naparangalan? Sa madaling salita, makikita mo sa, you know what, sa pagpapatuloy ng serya na ito o mensahe na ito, meron na itong tinutumbok bago ka maging kaisa ng Diyos. Mamatay ka muna saan? Doon sa pansarili mong gusto o kagustuhan lang. Ama, dahil mahirap sabihin, nakaisa na ako ng Panginoon. Diba? Mahirap sabihin, nakaisa na ako ng Panginoon. And yet, ang gusto mo lang na masunod sa sarili mo, yung gusto mo lang ding mangyari. I tell you, ang Diyos walang favoritism. Pero ang Diyos ay naghahanap ng tao na merong puso na willing na gawin ang kanyang nais. Tama ba? At doon sa bagay na yon, bagamat wala siyang favoritism, siya ay highly favored. Why? It's because alam niya na ang kanyang priority ay ang tuparin kung ano ang kalooban ng kanyang Ama. That's why if you remember, in the Bible, remember the last Sunday, ikaw ang babaeng pinagpala sa lahat. Bakit siya sinabihan? Turn your Bible in the book of Luke. Is that in the book of Luke? Saan tayo huminto rito? In verse? No. I mean to say here in chapter 17. Verse 9. Okay, 9. Okay? 10. Okay? Look. Tignan niyo yung Luke. Luke chapter 1. In the book of Luke chapter 1. Especially on verse 44 and 45. Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. 45. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Look at this. In verse 45, anong sabi rito? Mapalad ka.
Bakit siya sinabihan ng kanyang pinsan na si Elizabeth na papalad? Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Ano ang attitude ni Mary? Look at here in verse 38. Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi, at nilisan siya ng anghel. Ano ang kanyang tinanggap? Salita ng Diyos. Pero ano ang naging attitude ni Mary? Mangyari sa akin ang kalooban ng Panginoon. I pray na ito rin yung laman ng puso natin. Na isang araw, every time na tayo tumatanggap ng salita ng Diyos, ang sinasabi ng ating puso, o ang sinasabi natin, mangyari sa akin ang kalooban mo, Panginoon. Ibig sabihin, sa bawat salita na iyong tinatanggap, ang tanging gusto mong mangyari, ang kalooban niya ang maganap. And I tell you, kung ganon ang puso natin, anong sabi ng Bible? Mapalad ka. Why? Dahil ikaw ay tumanggap ng salita na nagmumula sa Diyos, at sa salita na tinanggap mo na nagmumula sa Diyos, listen to me, hindi mo lang ito tinanggap, subalit pinaniwalaan mo ito ng lubos. Nais mo ito magkaroon ng katuparan sa iyong buhay. That's why you are blessed. I said you are blessed. You are blessed! Why? It's because ito yung katangian na ngayon ay binubuo ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? You are blessed. Amen? Now look at this. No? In verse, if you remember, 29, let's read. O 28, let's start on 28. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Anong sabi ng anghel? Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika niya. Sumasaiyo ang Panginoon. Gusto mo bang sumaiyo ang Panginoon? Amen? And then, are you happy? Once na siya ay sumasaiyo? Are you sure? Now look at this. Sabi niya in verse 29, naguluhan si Maria sa gayong pangungusap. At inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Listen to me, everybody, look at me. Sa bawat tinatanggap natin, merong pagkakataon na naguguluhan tayo o hindi natin nauunawaan. Pero isang bagay yung dapat na maging laman ng ating kaisipan. Ano yun? Hindi negatibo, kundi positibo ang plano ng Diyos sa buhay mo. I will say it again, hindi negatibo o hindi para sa ikasasama mo ang salita ng Diyos sa buhay mo, kundi ito ay para sa ikabubuti mo. That's why if you remember His word, and sabi niya, mapalad ka. Tama po ba? Why? Dahil pinaniwalaan mo ang kanyang salita. Amen. I want you to stand on your feet right now. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Do you think we are full now? Hallelujah. Come on, palakpakan natin ang Diyos. Lord, thank you so much. Hallelujah. Thank you, Lord, for everything. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for everything. Thank you, Lord, for your words. Thank you, Lord, for all you've done to us. Salamat po, Ama, sa lahat ng ginawa mo sa buhay namin. At higit sa lahat, dalangin ko, Diyos, na matutunan namin mula sa araw na ito na tunay kaming makipagkaisa sa iyo. Matutunan namin, O Diyos, kung gaano kahalaga ang mamatay kami sa aming laman para kami ay mabuhay na naaayon sa iyong kalooban. O Diyos, mula sa araw na ito, patuloy mong katagpuin ang bawat isa. Patuloy mong hipuin ang buhay ng bawat isa na naririto. Bawat pamilya na naririto. Bawat may bahay, bawat magulang, bawat mag-asawa, bawat tatay, bawat kabataan, bawat mga bata sa lugar na ito. Salamat po, Diyos, na sa patagal na panahon, pinatunayan mo sa amin kung gaano kakatotoo. Pinatunayan mo sa amin kung gaano kakabuti. Pinatunayan mo sa amin kung gaano kakatapat.
at pinatunayan mo sa amin na ikaw ay nag-aakyat panaog sa lugar na ito dahil ito ang iyong tahanan. Pinupuri ka namin, Ama, at pinasasalamatan sa aming kalagitnaan. At tunay nga, O Diyos, na ikaw, wala nang iba ang pinakamahalaga na nangyari sa aming buhay. O Diyos, hayaan mo na ikaw ay aming pasalamatan. Hayaan mo na ikaw ay patuloy naming awitan. Hayaan mo na ikaw ay patuloy naming maparangalan hanggang ang iyong pangalan ay lubusan na may taas sa aming kalagitnaan. Hanggang ikaw, O Diyos, ay tunay na patuloy pa na maparangalan sa buhay ng bawat isa na naririto sa umagang ito. Salamat po, Diyos, sa iyong pangunguna. Salamat po, Diyos, sa patuloy na pagkilos na ginagawa mo sa aming kalagitnaan, sa bawat pamilya. Dalangin ko, Banal na Espiritu, na patuloy mong hipuin ang buhay ng bawat individual na naririto mula sa araw na ito. Salamat po, Diyos, as I declare and prophesy right now na ang buhay ng bawat may hininga sa loob ng iyong tahanang ito ay hindi na muli magiging katulad pa ang kanilang mga buhay. Subalit ang puso at isipan ng bawat isa ay mananatiling bukas sa pagtanggap sa iyong salita na nagbibigay buhay. Dahil sa iyo ang katotohanan, sa iyo ang kaliwanagan, at sa iyo ang aming pag-asa. Kung kaya't patuloy namin ipinagpapasalamat ang lahat ng ginawa mo sa aming buhay. Mula sa umagang ito hanggang sa wakas ng aming hininga sa mundong ito. Purihin ka, o aming dakilang Diyos! Purihin ka ng bawat mahininga. Purihin ka ng bawat isa. Hallelujah! Oh, hallelujah! Hallelujah! Lord, thank you for all you've done to us. Thank you for all you've done to us. Thank you, Lord. Thank you for everything. Salamat po, Diyos, sa lahat ng iyong ginawa sa aming buhay at sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Can you say amen to that? Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Minsan pa. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah.